Sa isang napakalamig na gabi, ay isang binata ang naglalakad mag-isa sa gitna ng bumabagsak na nyebe sa panahon na sapat para mismo sa taglamig. Naalala niya na ang temperatura ng araw na iyon ay -20 degrees Celsius, sa ibaba ng zero. Sa sandaling iyon, ay napansin niya ang isang maliit na pusa na hirap na naglalakad sa nyebe, nag-iiwan ng maliliit na bakas ng paa. Lumapit ang pusa sa kanya at nagsimulang magmiyaw habang kumakapit sa kanyang binti. Nagpaisip ito sa kanya kung ano kaya ang dahilan ng lahat ng pagmiyaw na iyon. Patuloy na tinitigan siya ng pusa at nagmiyaw na para bang may sinasabi ito sa kanya, napagtanto niya na gusto nitong sundan niya ito. At sa katunayan, ay sinundan nga ng binata ang pusa, iniisip na hindi niya sana ito pinansin at nagpatuloy na lang sa kanyang landas gaya ng nakasanayan. Marahil ang dahilan ay ang matinding lamig ng panahon na pumukaw ng kanyang awa. Inilayo siya ng pusa sa isang makipot at madilim na eskinita, kaya't binuksan niya ang ilaw ng kanyang telepono upang makakita. Tumitig ang pusa sa isang outdoor na air conditioning unit kung saan nadiskubre niya ang dalawa pang maliliit na kuting na nasa ibabaw nito, natatakpan ng nyebe at nanginginig sa sobrang lamig. Nakaramdam siya ng pagkabigla at nagmamadaling bumalik sa kanilang bahay kung saan sinabi niya sa kanyang nagulat na ina na ipapaliwanag na lang niya ang lahat mamaya at tinanong kung saan naroon ang heating pad. Dinala niya ang mga kuting sa loob at marahang inilagay ang mga ito sa isang berdeng heating pad habang pinapanood ng kanyang ina at ng inang pusa ang sitwasyon. Isa sa mga maliliit na kuting, kulay itim at puti, ay mukhang patay na. Tinitigan nila ito ng kanyang ina at sinabi ng ina na tila patay na ito. Kaya't sinimulan niyang marahang haplasin ito, sinusubukang painitin ang nanigas nitong katawan. Ngunit ang kuting na kasinlaki ng kanyang palad ay hindi bumalik sa buhay. Sa isang desperadong pagsubok, ay gumamit siya ng hairdryer upang painitin ito. Iniisip kung maaari niya pa sanang mailigtas ito kung natagpuan niya ng mas maaga. Habang hinahaplos niya ang maliit nitong katawan at nagsisimulang maramdaman na walang saysay ang kanyang pagsisikap at siya'y malapit ng sumuko, ay isang himala ang nangyari. Ang kuting ay naglabas ng mahina at banayad na iyak. At sa gayon, ang binata ay naging responsable sa pag-aalaga ng pusa na pinangalanan niyang Pichu. Pagkalipas ng 8 taon, ay muling lumitaw si Pichu, ngayon ay malaki na at may benda sa kanyang paa. Sinabi ng binata sa kanya na kailangan na niyang umalis. Pagkatapos ay naupo siya upang magpaalam, humihingi ng tawad at sinasabing ito na talaga ang huling araw, nangangakong tatapusin niya ang kanyang gawain at babalik upang makipaglaro sa kanya. Binalaan niya si Pichu na huwag tumalon o gumawa ng anumang mapanganib na galaw hanggat hindi pa magaling ang kanyang paa, pagkatapos ay sinabi niya na aalis na siya ngayon. Isinuot ng binata ang isang electronic helmet sa kanyang ulo at isang mensahe ang lumitaw sa screen na nagsasabing tapos na ang biometric authentication. Nang lumiwanag ang helmet, ay isa pang mensahe ang lumitaw na nagsasaad ng pag-login sa mundo ng Metaria kung saan matagumpay siyang nakapasok sa pangalang Butler Kim. Sa mundo ng laro, si Butler Kim ay nagsasagawa ng isang relihiyosong ritual, nananalangin sa mga Diyos para sa lakas na parusahan ang kawalan ng katarungan at magbigay ng biyaya sa mga mandirigma. Habang nananalangin din siya upang patibayin ang kanilang mga espiritu at palayasin ang masasamang enerhiya, ay inutusan niya pagkatapos ang isa sa mga ranggo ng mandirigma na umabanti. Nagngangalit ang laban sa loob ng laro kung saan ang kanyang koponan ay humaharap sa isang napakalaking halimaw habang bumabagsak ang mga gintong banal na pag-atake nito mula sa itaas. Nagpakawala ang halimaw ng mabangis na atake, iginalaw ang kanyang braso upang pakawalan ang isang alon ng kulay lilang enerhiya na nagpatalbog sa mga mandirigma. Sa kabila ng maraming tama, ay nagawa nitong bumuo ng isang espada ng enerhiya bilang paghahanda sa panibagong pag-atake. Pagkatapos ng mahabang araw ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban, ay malapit nang matapos ang labanan, at ang Final Flash Team ay malapit nang maging unang koponan sa kasaysayan ng laro na makatalo sa higanting Diyos na si Locke. Naghahanda si Butler Kim na salubungin ang atake ng halimaw gamit ang kanyang kalasag na kumikislap sa sagisag ng isang makinang na liwanag. Habang nagpapakawala si Locke ng Bugzo ng mga projectile sa pamamagitan ng mga magic circle na nagsama-sama upang bumuo ng isang napakalakas na sinag na nagwasak sa lugar na kinatatayuan ng mga mandirigma, ay hinarang ito ni Butler Kim gamit ang kanyang kalasag. Nagbigay ng mga utos si Butler Kim, hinihiling sa unang ranggo na panatilihin ang kanilang pwesto habang inutusan ang ikatlong ranggo na umatras, binabalaan sila na isa pang malaking pag-atake ang darating. Nagpatuloy ang mapaminsalang atake ng halimaw na sumisira sa mga ranggo ng mandirigma. Kaya't inutusan niya ang ikalawang ranggo na pumwesto sa likod niya, inanunsyo na malapit nang pumasok ang halimaw sa huling yugto nito. Naghanda ang mga mandirigma upang gamitin ang kanilang ultimate skill habang nagsimulang lumitaw ang mga kumikislap na hexagonal shield. Samantala, bilang tugon ay naghanda rin si Locke upang pakawalan ang pinakamalakas nitong atake.
Ipinaliwanag ni Butler Kim na ito na ang huling pagtatangka ng halimaw at hiniling sa lahat na manatiling alerto, tiniyak na matatapos nila ito gamit ang ultimate skill ng ikalawang ranggo. Inactivate niya ang kanyang mga defensive skill gamit ang Holy Shield, Sanctuary at God's Blessing. Inanunsyo niya ang kanyang sarili bilang ang hindi mababali na kalasag. Tiniyak niya sa kanila na naabot na nila ang puntong lahat ng ibang koponan ay nabigo at binigyang diin ang pangangailangang sundin ng eksakto ang plano o buburahin ang buong koponan. Pumasok sila sa yugto na hindi pa naaabot ng sinuman, at ang kanilang tagumpay ay lubos na nakasalalay sa kanyang kakayahang harangin ang paparating na atake ng halimaw. Nagpakawala si Locke ng isang napakalakas na sinag ng lilang enerhiya mula sa bibig nito, at ang mga mukha ng lahat ng miyembro ng koponan ay napuno ng determinasyon. Ang kanilang plano ay tiisin ito at pagkatapos ay magsagawa ng matinding atake upang tapusin ang laban. Puno ng pag-asa na sila ang magiging unang makakamit ng makasaysayang tagumpay na ito, ay lumuhad si Butler Kim sa likod ng kanyang kumikislap na hexagonal shield, handang tanggapin ang napakalaking hampas. Ngunit sa mismong mahalagang sandali, siya ay naglaho at isang mensahe ang lumitaw na nag-aanonsyo ng kanyang pag-logout mula sa laro. Naiwan ang natitirang koponan sa lubos na pagkabigla at hindi makapaniwala, at isa sa kanila ang nagsimulang sumigaw sa kawalan ng pag-asa, tinatanong kung saan napunta ang kanilang pinuno. Sa totoong mundo, ay isang mensahe ng sistema ang lumitaw sa screen ng binata, nagsasabing may na-detect na abnormal na kondisyon sa kanyang katawan at ang koneksyon ay sapilitang pinutol, tinatanong kung kailangan ba niya ng agarang pagsagip. Nakahiga ang binata sa kanyang kama, pumipiglas habang may isang bagay sa kanyang mukha na pumipigil sa kanya na makahinga. Bigla siyang bumangon, habol hininga, para lamang madiskubre na ang kanyang pusa, si Pichu, ay nakaupo sa kanyang mukha sa ibabaw ng helmet. Napatili siya sa galit, tinatanong kung bakit niya gagawin iyon sa ganito kaalagang sandali. Ang kanyang sigaw ay umalangaw-ngaw sa labas ng bintana ng kanyang silid. Dahil sa biglaang pag-logout niya, ay nabigo ang kanyang koponan sa laban at sinamantala ng isang karibal na koponan ang pagkakataon upang angkinan ang unang tagumpay na pagtalo sa halimaw. Nagsisigaw ang binata sa sakit ng isip, nabigo ang kanyang koponan na makakuha ng rating points at bumagsak sa ranggo at 5 buwan ng paghahanda ang nasayang. Gaya ng inaasahan, ay naganap ang trahedya at isang malaking legal meeting ang isinagawa upang talakayin ang mga epekto ng pagkabigo ng raid. Ang laro na Metaria ay naging isang makasaysayang phenomenon, nagdadala ng pagbabago sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng paggamit ng unang tunay na metaverse. Pagkatapos nitong mailabas, ay marami ang mas piniling manatili sa loob nito kaysa sa realidad at naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang pumunta doon para magtrabaho at bumalik sa realidad pagkatapos ng ilang oras. Hanggang sa ang mundo ay nagbago tungo sa lugar kung saan hindi na nakapagtataka kung ipakilala ng isang tao ang kanyang trabaho bilang isang archer. Dahil sa revolusyonaryong pagbabagong ito, ang mga top players sa Metaria ay nakapagkamal ng napakalaking yaman at pinarangalan bilang mga pambansang bayani. Sa pagdami ng mga profesional na manlalaro, ay itinatag ang mga kaugnay na batas at espesyal na law firm gaya ng Dodo Law Firm. Isa sa mga batas na ito ay tiyak para sa mga monster raid team na nagpapahintulot na humingi ng kompensasyon mula sa tao na responsable sa pagkabigo ng raid. Kaya't naging karaniwan na sa malalaking kaganapan na ang mga opisyal na kontrata ay ginagawa sa totoong mundo bago sila magsimula. At ang mga miyembro ng koponan ay mukhang hindi nasisiyahan sa isa sa mga meeting na ito. Isang kaso ang isinampa laban kay Butler Kim ng 15 plaintiffs na humihingi ng napakalaking kompensasyon dahil sa pagbagsak ng kanilang ranggo, pagkakansela ng malaking sponsorship deal at pagkawala ng 5 buwang pagsusumikap na may kabuuang halagang 1,125 milyong won. Sa sesyon, ay nagulat ang binata habang kinakalkula niya sa kanyang isip ang napakalaking halagang iyon habang opisyal na inanunsyo ng abogado ang kahilingan para sa kompensasyon. Ipinaliwanag ng binata na ang koponan ay binubuo ng 10 pangunahing miyembro at 15 mercenaries. At sa kabila ng ilang hindi pagkakasundo, ay nagtapos ang pagpupulong sa kanyang pagpayag na bayaran ang kompensasyon. Nakaramdam siya ng ginhawa sa suporta ng kanyang siyam na kasamahan sa koponan, at lumabas siya ng law firm na may pakiramdam na talunan bago siya tinawag ng isang lalaki bilang leader. Tinanong siya ng lalaki kung totoo bang ibinente na niya ang kanyang kagamitan sa laro at sumagot siya na tama nga iyon, ipinaliwanag na iyon lamang ang paraan upang mabayaran ang mga mercenaries. Naalala niya ng mabigat ang puso kung paano niya ipinagbili ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit na nagkakahalaga ng daan-daang milyong won. Nagtanong ang lalaki kung bakit gusto na niyang maglaro ng mag-isa ngayon at ipinaliwanag ng binata na may ngiti na simula ng maging raid leader siya ay hindi na niya nagawang makasama ang kanyang pusa at nakaramdam siya ng pagkakasala sa kanya. Nagulat siya nang ipahayag ng lalaki na siya ay titigil na rin sa paglalaro ngayon na siyang labis niyang ikinagulat. Nakaramdam siya ng pananagutan at humingi ng paumanhin, ngunit pinanatag siya ng lalaki at sinabi na naiintindihan niya ang kanyang sitwasyon.
Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang isang kaong may tatak na Metegear bilang pamamaalam na regalo. Una niyang tinanggihan, sinasabing hindi niya matatanggap ang kagamitan ng kanyang kakampi matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit iginigiit ng lalaki na tanggapin niya ito, ipinaliwanag na hindi na niya ito kakailanganin. Nagpaalam ang dalawang lalaki, at nagpasalamat ang binata sa kanyang kakampi. Pagdating niya sa bahay, ay inanunsyo niyang bumalik na siya sa kanyang mga pusa. Pagkatapos ay naupo sa sahig malapit sa pintuan, pagod at malungkot habang lumapit sa kanya ang kanyang pusa na si Pichu at nagmiyaw na para bang pinapakalma siya. Naguluhan ang binata kung ano ang dapat niyang gawin ngayon dahil ang lahat ng kanyang plano matapos magretiro ay nakabatay sa pagmamay-ari ng mahahalagang kagamitan na kanyang ipinagbili lamang. Nang mapansin niyang sinusubukan ni Pichu na maglaro at tumalon, ay marahan niya itong sinaway, pinaalalahanan na huwag muna itong gawin hanggat hindi pa lubusang magaling ang kanyang paa. Ngunit nagpumilit ito, kaya humanga siya sa lakas nito at pumayag na makipaglaro sa kanya ng 5 minuto lamang. Nagsimula siya sa mga warm-up exercises, inililipat ang isang laruan na hugis daga sa harap ng kanyang pusa na nakatingin dito ng buong focus. At mabilis itong masigasig na nakisali sa laro, hinahabol ang laruan kahit saan. Naisip ng binata kung gaano kaya nakadama ng pagkainip ang kanyang masiglang pusa sa hindi pagkilos dahil sa kanyang pinsala. Pagkatapos ng warm-up, ay inanunsyo niyang nagsimula na ang oras ng pangangaso. Matapos ay inihanda niya ang isang set ng mga curtain na kahon bilang palaruan. Habang naghahanda ang pusa na sumalakay, ay seryoso niyang idineklara na siya ngayon ay nag-anyong daga at ipapakita niya rito ang perpektong galaw ng isang daga. Sinimulan niyang galawin ng mahusay ang laruan, ginagaya ang mga tunog nito upang makuha ang atensyon ng pusa. Nagtago si Pichu sa loob ng isa sa mga kahon, pinagmamasdan ang kanyang biktima, at pagkatapos ay tumalon upang subukang hulihin ang laruan. Hinimok siya ng binata na magpatuloy, sinasabing panahon na upang gantimpalaan ang kanyang alipin sa paglalaro ng buong sigasig. Muling bumalik si Pichu sa kahon, at naisip ng binata kung gaano ito kakuwela sa kanyang ginagawa. At sa wakas ay nagtagumpay itong mahuli ang laruan habang iniisip niya kung gaano siya ka-addict sa ganitong uri ng paglalaro kasama siya. Pagkatapos ng oras ng paglalaro, ay naghanda siya ng pagkain para sa mga pusa at umupo kasama ang dalawa niyang pusa, sina Pichu at Lulo. Sinasabi kay Lulo na ang karne ay iyon ang inani ni Pichu at dapat niya itong pasalamatan. Napagtanto ng binata na nakipaglaro siya ng 10 minuto imbes na 5 at naalala ang payo ng veterinaryo na huwag muna itong paglaruin hanggat hindi pa ito lubusang nakaka-recover. Naalala niya ang kanyang pag-uusap sa doktor kung saan sinabi nito na puno ng enerhiya si Pichu at nai-stress kapag hindi ito naglalaro. Habang iniisip niya kung paano mailalabas ang enerhiya ng pusa nang hindi ito kailangang gumalaw, ay nakatanggap siya ng notifikasyon sa kanyang telepono. Ang notifikasyon ay para sa isang naka-schedule na withdrawal ng higit sa 1,000,000 won at naalala niyang nakalimutan niya ang hulugan ng bayarin sa ospital. Muli siyang nakaramdam ng bigat at nag-isip kung ano ang gagawin niya ngayon dahil wala na siyang pera upang tustusan ang kanyang gastusin. Napatingin siya sa kahon na ibinigay sa kanya ng kanyang kakampi. Nagpasya siyang buksan ito, iniisip kung paano ang isa sa kanyang mga kasamahan ay ibinigay sa kanya ang kagamitang ito matapos magpasya na magretiro sa laro. Humarap siya sa kanyang pusa na si Pichu at sinabi rito na malaki ang bahagi nito sa insidenteng nangyari at kung sakali mang makita niya ang kanyang kakampi, ay dapat itong humingi ng paumanhin sa kanya. Biro niya habang inilagay ang kaong walang laman sa kanyang ulo at napansin niya maayos siyang nakakahinga, sinasabing ang insidenteng tulad ng nakaraan ay hindi na muling mangyayari. Napatingin ang binata sa orasan at napagtanto niyang gabi na, kaya't nagpaalam siya sa kanyang mga pusa at sinabi sa kanila na siya'y babalik rin. Nang mapagtanto niyang naging mahirap na para sa kanya ang muling tumungo sa pinakamataas na ranggo, ay humiga siya sa kanyang kama at inilagay ang bagong kahon ng gamit sa ibabaw ng kanyang ulo, iniisip na ang isang tao ay kailangang magsikap upang kumita ng ikabubuhay. At tunay nga, muling nag-login sa laro si Butler Kim, determinado na tuparin ang kanyang mga responsibilidad bilang isang tagapaglingkod ng kanyang mga pusa. Ang kanyang plano ay naglalaman ng mataas na panganib para sa mataas na balik, sapagkat natagpuan niya ang sarili sa zona ng lava at inisip kung gaano ito kadelikado para sa kanya sa kasalukuyang estado matapos ibenta ang lahat ng kanyang kagamitan. Pumuste siya na ang ibang raid team ay abala sa pakikipaglaban sa Phoenix na nangangahulugang ang ibang mga halimaw ay hindi muling lalabas. Ngunit napagtanto niyang ang hula na ito ay nakabatay sa mga alaala mula 6 na taon na ang nakalilipas, at hindi niya alam kung paano nagbago ang mga bagay matapos ang napakaraming update. Sa kabutihang palad, ay nagawa niyang makahuli ng isang dambuhalang isda mula sa lava at labis siyang natuwa nang madiskubre niyang naroon pa rin ang kanyang gintong lugar pangisdaan. Ang isda ay isang lava trout, isang bihirang sangkap at tinansya niyang ang makahuli ng 50 nito ay sapat na upang mabayaran ang hulog sa ospital.
Umupo ang binata at nagsimulang mangisda ng tahimik, iniisip kung gaano nakatagal mula nang nagkaroon siya ng oras na nag-iisa ng ganito. Sa nakalipas na 5 taon, ang lahat ng kanyang oras ay inialay sa mga raid kasama ang kanyang team. Bagaman nawala ang lahat ng kanyang naipunder sa isang iglap, ay nakaramdam siya ng kapayapaan sa sandaling iyon. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, at nag-isip kung may pumasok ba dito. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang bagay at nabahalo kung ang Phoenix ba ay muling nabubuhay ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang dambuhalang ipu-ipo ang lumitaw sa kalangitan. At mula rito, ay isang makapangyarihang sinag ng liwanag ang bumagsak at tumama sa lupa, lumikha ng isang napakalakas na alon ng pagsabog. Mula sa liwanag na iyon, ay isang bagong nilalang ang lumitaw, kahawig ng isang lobo na nilalamon ng mapusyaw na apoy. Napagtanto ng binata na ang nilalang na ito ay hindi ang Phoenix, at pinagtibay mula sa malamajestikong anyo nito na ito ay isang bagong boss monster na nangangailangan ng isang team upang talunin. Alam niyang imposibleng makatakas at ang harapin ito sa kanyang kasalukuyang kakayahan ay katumbas ng pagpapakamatay. Nararamdaman niya ang matinding kamalasan. Isa pa lang ang nahuli niyang isda at ngayon may bagong halimaw nang lumitaw sa kanyang tanging lugar pangisdaan. Maigi siyang nagdasal na huwag manatili ang halimaw doon. Bigla niyang natagpuan ang napakalaking panga ng halimaw sa itaas mismo ng kanyang ulo na labis na nagpasindek sa kanya. Ngunit hindi siya inatake ng halimaw, sa halip ay sinimulan nitong dilaan ang kanyang mukha gamit ang napakalaking dila nito. Siya'y nabigla, nabalot ng laway ng halimaw, nagtataka sa dahilan ng kakaibang asal na ito. Hindi siya makapaniwala kung sinusubukan ba talaga ng halimaw na patayin siya sa pamamagitan ng pagdila. Nakaramdam siya ng pagkasuklam at galit, sumigaw siya sa halimaw, hinihiling na patayin siya nito sa isang malinis at mabilis na paraan, idinagdag pa niyang wala siya sa kondisyon upang tiisin ang araw na ito. Sa huling akto ng pagtutol, ay itinuro niya ito at nanumpang hahayaan niya itong patayin siya ngayon sapagkat siya'y mahina, ngunit isinumpa niyang balang araw siya mismo ang tatalo rito. Itinagilid ng dambuhalang halimaw ang ulo nito habang nakatingin sa binata. Pagkatapos, sa hindi inaasahan, ito ay naglabas ng malalim na miyaw. Labis na nagulat at naguluhan ang binata at nag-isip kung tama ba ang kanyang narinig. Pagkaraan, ay kinumpirma niya sa sarili na narinig nga niya ang salitang miyaw. Pinagtibay niya na ang halimaw na ito ay idinisenyo sa anyo ng pusa. Medyo nagustuhan niya ang makabagong ideya ng pagdidisenyo ng isang hindi cute na pusa na may ganoong malamajestikong anyo. Biglang isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ikinonekta niya ang katotohanang ang halimaw ay isang pusa at na siya'y may hawak na pamansing, inisip na baka makaligtas siya kung ihahagis niya ang pain at saka tatakbo. Nagpasya siyang subukan ang kanyang kapalaran, kaya't sumigaw siya sa halimaw, sinabihang maghintay at sinabi rito na bibigyan niya ito ng pagkain. Pagkatapos ay inihagis niya ang nahuli niyang isda. Bagaman inisip niyang hindi ito gagana, ay nakita niyang sulit pa rin itong subukan. Inihagis ng binata ang isda at nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay. Nang lumingon siya, ay nagulat siya nang makita niyang gumana nga ang kanyang plano. Tumalon ang halimaw sa isda nang may kasabikan. Huminto siya sandali, iniisip na hindi niya dapat itong ibigay ng ganoon lang at hinayla ito gamit ang kanyang pamansing. Ngunit mahigpit na kumapit ang halimaw, kaya't itinapon ng takot na binata ang pamansing at nagpasya na iligtas ang kanyang sariling buhay. Umupo ang halimaw at kinain ang buong isda, nilulun ito ng isang lunok sa kadinilaan ang labi nito na worry nag-enjoy sa kanyang pagkain. Ngunit matapos nito, ay muling ibinaling ng halimaw ang pansin nito sa binata at umatake sa kanya ng may nakamamanghang bilis, lumilikha ng isang makapangyarihang alon ng enerhiya at saka naglabas ng nakabibinging alulong. Nakaramdam ng matinding takot ang binata, iniisip ang tunay na kalikasan ng nilalang na ito. Pagkatapos ay lumitaw ang mensahe ng sistema na nag-aanunsyo ng kanyang kamatayan, sinasabing siya'y magiging multo at dadalhin sa sementeryo. Habang isa siyang multo, ay nakita niya ang halimaw na tinutulak-tulak ang kanyang bangkay at umaasang mawawalan ito ng interes at aalis. Ngunit binaliktad ng halimaw ang kanyang katawan at sinimulang masahihin ang kanyang dibdib gamit ang napakalaking paa nito, gaya ng ginagawa ng mga pusa. Siya'y nasindak sa asal na ito at nagpasya ng agad na tumakas patungo sa sementeryo. Natagpuan ng binata ang kanyang sarili bilang multo sa harap ng isang estatwa ng anghel at inalok ng pagkakataong mabuhay muli kapalit ng pagkawala ng 5% ng kanyang karanasan. Siya'y napabuntong hininga, determinado na mabawi ang kanyang lugar pangisdaan. Binuksan niya ang mapa ng laro, sinusubukang maghanap ng solusyon. Ipinagpalagay niya na ang sona ng lava ay teritoryo ng Phoenix, kaya malamang ang bagong halimaw ay lumitaw lamang sa limitadong panahon. Bumalik ang binata bilang multo sa sona ng lava, kumakapit sa munting pag-asa na wala na roon ang halimaw na parang pusa. Ngunit nabigo ang kanyang pag-asa nang matagpuan niyang naroon pa rin ito. Umiikot ang halimaw sa kanyang bangkay na nakahiga sa lupa, nag-isip siya ng may kalituhan kung bakit binabantayan nito ang kanyang bangkay sa halip na umalis.
Di nagtagal ay inisip niyang hinihintay lamang siya ng halimaw na ito na muling mabuhay upang patayin siyang muli. Napagtanto ng binata na iisa lang ang solusyon na naiisip niya sa sandaling iyon. Simple ang kanyang plano at binubuo ng dalawang hakbang. Una ay ang bumalik sa buhay sa mismong sandali na ibaling ng halimaw ang likod nito, ikalawa ay ang tumakbo ng pinakamabilis sa kabilang direksyon. Umupo ang binata at naghintay, inaabangan ang tamang sandali. Humiga ang halimaw sa tabi ng kanyang bangkay at parang nakatulog kaya't napagtanto ng binata na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Agad niyang tinanggap ang pagpipilian ng muling pagkabuhay, bumalik siya sa buhay at lumitaw sa tabi ng natutulog na halimaw. Nilunok niya ng may kaba at sinubukang umalis ng palihim, ngunit halos isang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang biglang dumilat ang mga mata ng halimaw at tumindig ito sa kanyang likuran ng hindi inaasahan. Napatigil siya sa kinatatayuan dahil sa takot, iniisip kung nagkukunwari lang bang natutulog ang halimaw. At bago pa siya makagalaw, ay naramdaman niya ang mabigat nitong paa na sumampa sa kanyang balikat. Napasigaw siya at sinubukang tumakas, ngunit madali siyang naabutan ng halimaw at dinurog siya sa isang makapangyarihang hampas na agad na nagtapos sa kanyang buhay. Dahilan upang lumitaw muli ang mensaheng ikaw ay namatay sa screen. Tinitigan ng halimaw ang bangkay na tila may ekspresyong naguguluhan. Sa sementeryo, habang muling iniaalok ang pagpipilian ng pagkabuhay, ay inisip niya may halong panunuyan na sa wakas ay natagpuan na niya ang isang mahusay na paraan upang makatakas at hindi niya kailanman inasahan na darating ang araw na gagamitin niya ang mga taktikang natutunan niya sa hukbo. At tunay nga, bumalik siya sa buhay sa pagkakataong ito. Ngunit sa halip na tumakbo, ay dama pa siya sa lupa sa posisyong gumagapang, tiwala sa tagumpay ng kanyang plano. Nagsimula siyang umusad ng dahan-dahan at maingat, humihinto kapag naramdaman niyang dumidilat ang mata ng halimaw. At kapag muling pumikit ito, ay ipinagpapatuloy niya ang kanyang paggapang sa lubos na katahimikan. Bigla siyang nakagawa ng mahinang ingay at agad na lumingon ang halimaw sa kanya. Nagulat siya na tumugon ang halimaw sa ganoong kasimpleng ingay. Habang siya'y nakahiga sa lupa, ay lumapit ang halimaw at sinimulang dilaan siya, handa na para sa panibagong laro. Napagtanto ng binata na nasangkot siya sa isang baliw. Matapos mamatay sa ikatlong pagkakataon, ay sumigaw ang binata sa labis na pagkadismaya. Sa totoong mundo, ay sinuntok-suntok niya ang kanyang unan dahil sa galit. Naiinis sa halimaw na iyon na wala sa katinoan, kaya nagpasya na lamang siyang matulog, iniisip na magkakaroon siya ng ulcer sa sobrang stress kung magpapatuloy pa siya. Pinaniwala niya ang sarili na kahit ang ganoong halimaw ay hindi maghihintay sa kanya hanggang sa susunod na araw. Habang naglalakad siya sa kanyang kwarto, inis sa nakaka-frustrang alaala, ay napansin niya ang kanyang pasang si Picho na natutulog na nakabaon ang ulo sa helmet ng laro. Napangiti siya ng bahagya, iniisip na baka doon na siya inantok. Nilapitan niya ito, tinawag siyang tusong maliit at napansin na hindi niya ginagamit ang pinamili niyang taguan para sa kanya. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, napagtanto niyang ang pilat na hugis X sa noo ng kanyang pusa ay nasa eksaktong parehong lugar ng pilat ng halimaw sa laro. Siya'y nagulat ng sandali, ngunit mabilis na binaliwala ang ideya bilang imposible at tinawanan ang sarili ng may halong panunuya, iniisip kung paano nga ba makakalog-in sa laro ang isang pusa at iyon ay isang pagkakatugma lamang. Kinabukasan, ay bumalik siya sa laro, same time na umaasang wala na ang halimaw. Naghanap-hanap siya ng may kaba upang matuklasang talagang wala na ito, natawa siya ng may ginhawa. Ngunit habang siya'y nakapag-relax na, ay biglang yumanig ang lupa at muling lumitaw ang halimaw sa kanyang harapan. Nagmiyaw ang halimaw at tuluyan ang nawala ang pasensya ng binata, nagpasya na hindi na siya manghuhuli ng love trout kung ganito kahirap. Lumiko ang halimaw at ipinakita sa kanya ang likod nito, kaya't ipinikit ng binata ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. At nang idilat niya ito, ay natagpuan niyang nakatitig siya sa hulihan ng halimaw. Biglang lumitaw ang isang misteryosong mensahe ng system, sinasabing siya ay napili at pinagkalooban ng isang nakatagong class na butler. Naguluhan siyang iniisip ang kahulugan ng mensaheng ito, inuulit ang mga salitang butler na napili. Lumabas ang isa pang mensahe na nag-aanunsyong ang kapangyarihan ni Cal Ines ay ngayon nananahan sa kanyang pagkatao, kaya nagsimula siyang sumigaw bilang protesta dahil hindi niya kailanman narinig ang ganitong uri ng class. Napagtanto niyang pinipilit siyang magpalit ng class at nagpanik siyang iniisip kung ano ang nangyayari. Isang buhawi ang nabuo at nagsimulang umagos ang madilim na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. At matapos ang proseso, ay lumitaw ang huling mensahe na kinukumpirmang siya'y naging isang butler. Nagulat at nagalit ang binata, iniisip kung paano nagbago ang kanyang class at ano ang nangyari sa kanyang Holy Knight na karakter. Bigla niyang narinig ang isang tinig sa kanyang ulo na tumatawag sa kanya bilang butler at nagtatanong kung naririnig ba niya ito. Napagtanto niyang ito ang boses ng dambuhalang pusa, ipinapadala ito ng direkta sa kanyang isipan.
Ipinakilala ng tinig ang sarili nito gamit ang isang mahabang engranding titulo, ipinapaliwanag na ito ang mananakop na bumaba upang dungisan ang lupa ng kadiliman, ang sagisag ng anino at ang dakilan nitong pangalan ay si Kal Inaz. Tagapagtanggol ng tatlong kaharian at ang unang emperador ng Noxterra. Napuna ng binata nang may panunuyan na nakatalikod pa rin sa kanya ang halimaw, pakiramdam niya'y tinuturuan siya mula sa hulihan nito. Ipinaliwanag ni Kal Inaz na nakaranas ito ng problema sa panahon ng pagtawag at ang katawan nito'y hindi gumagalaw ayon sa nais nito, kaya't pinili niya ang binata upang maging kanyang butler. Naisip ng binata kung ito ba ay isang surprise quest at tinanong si Kal Inaz kung ano ang nais nito sa kanya, kung saan sinabi nitong kailangan niya maging mga kamay at paa nito, tulungan itong mabawi ang orihinal nitong katawan. Lumabas ang isang window ng tutorial quest, hinihiling na aralin niya ang kanyang mga tungkulin. Gumamit ng mga kasanayan at tingnan ang kalagayan ng kanyang amo na may kasamang misteryosong gantimpalang tinawag na RPP na nagbigay sa kanya ng kuryosidad kung ano iyon. Biglang umasta ang halimaw na parang pusa, ikinikiskis ang sarili at nagmemiyaw, ikinagulat niya ito at naisip kung ano ang ginagawa nito, kaya ginawan niya ito ng butt smack. Nagalit ang binata at nagreklamo tungkol sa katawa-tawang sitwasyon kung saan napalitan ang kanyang class at ngayoy hinihingan pa siya ng tulong. Ngunit kalmadong sinabi ni Kal Inaz na kung ayaw niya, ay maaari siyang ibalik sa kanyang dating estado. Nagpa siya ang binata na una munang suriin ang kalikasan ng bagong class na ito at natuklasang ang isang butler ay naglilingkod sa kanilang amo at nakakakuha ng role-playing points na nagbibigay daan sa kanila upang magamit ang mga kakayahan ng kanilang amo. Binasa niya ang kanyang listahan ng mga tungkulin, sinuri ang kalagayan ng kanyang amo. Quest niya ang magbigay ng isang komportabling tirahan at mag-alok ng masasarap na pagkain. Napansin niya na mas kahawig ito ng mga tungkulin ng isang butler sa isang pusa kaysa sa anupaman. Inisip niya na malalaman niya kung paano gamitin ang mga puntos mamaya kapag tinapos ang quest. Pagkatapos ay binuksan niya ang skills window na naglalaman ng hunt a monster at make a snacks. Napaisip siya na ang class na ito ay parang isang tamer na naglilingkod sa kanyang amo. At habang iniisip niyang tumigil na, ay naalala niya ang paalala para sa pagbabayad ng hospital bill. Isang bagong ideya ang dumating sa kanya. Kung maaari siyang makipagkasundo sa mga gantimpala at oras ng pagtatrabaho, ay maaaring hindi ito ganoon kasama. Lubos niyang binago ang kanyang tono, hinarap ang halimaw ng may paggalang bilang master, ipinahayag ang kanyang pag-unawa sa pagkadismaya nito. Pagkatapos ay formal niyang ipinakilala ang sarili bilang Butler Kim, iginiit na siya ay isang eksperto sa pag-aaral ng mga pusa at na si Kal Inaz ay lumapit sa tamang tao. Tinanong ni Kal Inaz kung kaya niya itong panghawakan ng mabuti, at sumagot siya na ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Alam ng binata na hindi siya kinatatakutan ng halimaw, ngunit nagpasya siyang gamitin ang sitwasyon sa kanyang kapakinabangan. Ipinaliwanag niya kay Kal Inaz na ang mga pusa ay hindi nagpapalapit ng estranghero, pagkatapos ay dahan-daang lumapit at hinaplos ang halimaw. Tumugon ang halimaw ng masaya, kumikiskis sa kanya at nagmiyaw. Humanga si Kal Inaz sa kanyang nakita at sinabi sa kanya na nagsisimula na itong magtiwala sa kanya, sinabi ng binata ng may kumpiyansa na hindi ito makakahanap ng butler na katulad niya. Isang mensahe ang lumitaw na nagsasabing matagumpay ang komunikasyon sa pagitan nila. Ipinakita ng window na ang kalagayan ni Kal Inaz ay anxious na may mataas na stress index. Nagtaka ang binata kung bakit mataas ang antas ng pagkabalisa ng kanyang amo, agad niyang napagtanto na dumating na ang oras para muling lumitaw ang mga halimaw sa lugar. Lumitaw ang isang maliit na halimaw na parang fire salamander, kaya sinabi ng binata sa kanyang amo na nagawa niyang suriin ang kondisyon nito. Ipinaalam niya rito na siya ay nasa estado ng matinding pagkabalisa. At nang tanungin ni Kal Inaz kung bakit, ay hinulaan ng binata na ang dahilan ay ang hindi pamilyar na kapaligiran, ipinaliwanag na ang mga pusa ay nakakaramdam ng pagkabalisa sa labas ng kanilang teritoryo. Tinanggihan ni Kal Inaz ang paliwanag na ito, itinuturing na ang pagkabalisa ay damdamin para sa mahihina at idineklara na ang solusyon ay gawing teritoryo nito ang buong mundo. Automatikong umatake ang katawan ni Kal Inaz sa salamander monster, ngunit tumaas pa rin ang stress index nito. Nakatakas ang salamander na lalong nagdagdag sa stress. Umungal si Kal Inaz sa galit, nagtataka kung saan napunta ang biktima. At sa sandaling iyon, ay inaktibo ng binata ang capture skill. Inilayo niya ang isang frame na hugis pilak na bandehado sa tumatakas na salamander at binuksan ito. Isang assistant message ang nag-anunsyo na matagumpay niya itong nahuli. Lumitaw ang binata na may hawak na tinakpang bandehado at kalmadong sinabi kay Kal Inaz na ito ay bahagi ng kanyang serbisyo. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang amo kung ito ba ay labis na nadismaya matapos mawala ang biktima. Kaya pagkatapos nito, ay pinalaya niya ang nakulong na salamander mula sa ilalim ng takip ng bandehado. Agad na pinaslang ni Kal Inaz ang salamander, inilalabas ang stress.
Tinanong ng binata ang kanyang amo para sa opinyon nito tungkol sa kanyang serbisyo, kaya isang mensahe ang lumitaw na nagsasabing bumuti ang mood nito at bumaba ang stress index. Inamin ni Cal-Ines na mas panatag ito, kaya ipinahayag ng binata ang kanyang kasiyahan. Matapos patunayan ang kanyang halaga, ay iminungkahi ng binata na magsimula na silang makipagkasundo ngayon. Ipinaliwanag ng may ngiti na mayroon siyang pamilyang sinusuportahan, at sa makatuwid ay kailangan niya ng bakasyon at sapat na pera upang matiyak ang kanyang kabuhayan. Nabigla si Cal-Ines sa ideya ng isang butler na nagbabakasyon, nerbyosong kinumpirma ng binata na ito ay tama. Inamin ni Cal-Ines na wala itong pera sa lupaing ito, kaya iminungkahi ng binata ang isang alternatibong solusyon. Kukunin niya ang mga bagay na nakuha ni Cal-Ines mula sa pangangaso. Sumang-ayon si Cal-Ines sa kabayarang ito dahil kailangan siya nito upang kontrolin ang katawan at tinanong kung sapat na iyon, na masayang sinang-ayunan ng binata. Inisip ng binata kung paano siya nawala ng paraan upang kumita matapos hindi na makapangisda ng love trout. Ngunit natuklasan niya ngayon na ang pagmomonopolyo sa mga bagay na nakukuha mula sa kanyang amo ay mas kumikita at mas ligtas. Naramdaman niyang ngumiti na sa kanya ang swerte at bawat ulap ay may pilak. Napansin niya na sa sandaling mawala ang bangkay ng isang halimaw, ay nawala rin ang interes ng kanyang amo na si Cal-Ines, nagpaalala ito sa kanya kung ito ba ay isang malaking pusa lamang. Nagpasya siyang lumipat sa huling yugto ng kanyang serbisyo, kaya ginamit niya ang make snack skill at ipinaalam ng system na ang tanging snack na maaari niyang gawin ay salt-grilled. Sa pamamagitan ng mahiwagang kilos, ay natapos niyang gawin ang salt-grilled salamander na lumitaw sa harap niya sa isang malaking mangkok. Tinanong ng system kung nais niyang ipaalam sa kanyang amo na handa na ang merienda, at sumang-ayon siya na may halong pagkamausisa. Sa isang iglap, ay biglang lumitaw si Cal-Ines sa tabi niya, nagtatanong tungkol sa pinagmulan ng amoy. Napagtanto ng binata na ang snack-making skill ay isa ring paraan upang tawagin ang kanyang hindi mahulaan na amo. Tinikman ni Cal-Ines ang pagkain at nagpakita ng malaking paghanga sa lasa nito, pagkatapos ay nilinis ang mangkok at humingi pa. Masigasig na pumayag ang binata at nangakong magdadala agad ng iba. Lumitaw ang mga system messages na nag-aanunsyo ng pagtatapos ng kanyang tutorial quest. Nakakuha siya ng 20 role-playing points at karagdagang 5 puntos para sa kasiyahan ng kanyang amo at nabuo ang isang bagong quest para sa ikalawang yugto. Nagsimulang kolektahin ng binata ang lahat ng mga bagay na nalaglag mula sa mga halimaw na hinuli ni Cal-Ines at napansin niyang maraming bilang ng mga halimaw ang muling nagsimulang lumitaw at aktibong hinuhuli ng kanyang amo. Inisip niya kung paano napupuno ang kanyang bulsa ng pera tuwing nangangaso ang kanyang amo habang hindi siya gumagalaw. Masaya siyang ngumiti habang iniisip kung ito ba ang lasa ng auto-hunting. Nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng labanan, kinokolekta ang mga loot at masigasig na nagpapasalamat sa kanyang amo. Napansin ni Cal-Ines ang kanyang kasiyahan at nangako ang binata na gagawin niya ang kanyang makakaya upang tulungan siya. Binuksan ng binata ang quest window at tinanggap ang pagsisimula ng ikalawang yugto na nangangailangan sa kanya na gamitin ang kanyang mga kakayahan upang lutisin ang isang problemang kinakaharap ng kanyang amo. Ang quest ay ang lumipat sa isang kalapit na bayan na may gantimpala na 50 puntos. Inisip niya na ang gawaing ito ay karaniwang mukhang madali, ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang dilema. Paano niya masasama ang malaking pasang ito papunta sa bayan? Muling lumitaw ang status window para kay Cal-Ines na nagpapakita na tataas ang stress index nito kung lalabas ito sa kanyang teritoryo, kaya napagtanto ng binata na ito ang problemang kailangan niyang lutisin. Lumapit ang binata sa kanyang amo, na nasa tabi ng isang bulkanikong lawa ng lava. Sinabi niya rito na mayroon siyang plano, kaya inutusan siya ni Cal-Ines na magsalita. Iminungkahi niya na dapat may dahilan kung bakit si Cal-Ines ay nasummon sa lugar na ito at ang pinakamainam na hakbang ay lumipat sa isang kalapit na bayan upang maghanap ng impormasyon. Sumang-ayon si Cal-Ines sa kanyang pagtatasa kaya nakaramdam ng kaunting pagkakasala ang binata dahil ang ideyang ito ay orihinal na mula sa isang quest na natanggap niya. Nagtanong si Cal-Ines kung paano ito maisasakatuparan at kung ang kanyang paggalaw ay pinipigilan ba ng konsepto ng teritoryo ng isang pusa. Ipinaalala sa kanya ng binata na ang kanyang teritoryo ay bahagyang lumalawak sa bawat halimaw na kanyang napapaslang. Ipinaliwanag ng binata na kailangan nilang talunin ang master ng rehiyon, ang Phoenix, upang sila ay makagalaw ng malaya. Naunawaan ni Cal-Ines ang plano at nagtanong tungkol sa lakas ng Phoenix. Sinabi sa kanya ng binata na ito ay isang immortal na ibon na lumalakas sa bawat pagkakataon na bumabangon mula sa kamatayan. Nakita ni Cal-Ines na kawili-wili ang nilalang na ito at may kumpiyansang idineklara na luluhod ito sa kanyang kapangyarihan. Ngunit itinuro ng binata ang isang problema. Ang Phoenix ay humihinga ng apoy, at ang instinct ng pusa ay itutulak ang katawan ni Cal-Ines na tumakbo at magtago. Sa makatuwid, ay napagpasyahan niyang kailangan muna nilang gawing hindi natatakot si Cal-Ines sa apoy. Sa sandaling mahawakan ng apoy, ay tumutugon ang instinct ng katawan.
Habang tumatalon pabalik si Cal-Ines at gumulong sa lupa sa takot, ay inamin nito na tunay ngang nararamdaman nitong natatakot ito sa apoy. Kaya inutusan niya ang kanyang butler na humanap ng paraan upang malagpasan ang takot na ito sa anumang paraan. Nag-alok ang binata ng love it troutfish sa natatakot na si Cal-Ines, pagkatapos ay inanunsyo na mawawala ang takot sa sandaling ilubog niya ito sa lava. Ikinagulat ni Cal-Ines kung ang kanyang plano ba ay ang itapon siya sa bulkan. Kinumpirma ng binata na ito ang pinakatiyak na paraan upang makaangkop. At nang magpahayag si Cal-Ines ng pagdududa, ay tiniyak siya ng binata, ipinaliwanag na ang kanyang katawan bilang isang boss monster ay nagtataglay ng napakataas na resistensya sa init. Nagulat si Cal-Ines nang malaman ito at sinubukan siyang tuksuhin ng binata gamit ang isda. Inihagis ng binata ang isda sa lava, ngunit kalmadong umupo si Cal-Ines sa isang bato. Ipinahayag ni Cal-Ines na ang isda ay hindi na nito tinitingnan bilang tukso, dahilan upang mabigla ang binata kung gaano kabilis itong nawala ng interes. Pagkatapos ay tumalon itong maringal mula sa lava. Napagtanto ng binata na kailangan niyang lumipat sa Plan B. Ginamit niya ang recall spell upang bumalik sa isang rehistradong punto at sinabi sa kanyang amo na babalik siya kaagad. Nagpanik si Cal-Ines, tinatanong siya kung saan siya pupunta at kung iiwan niya ba itong mag-isa. Ngunit nawala ang binata sa pamamagitan ng portal, iniwan itong naghahanap sa kanya ng balisa. Biglang na-teleport ang binata sa lungsod ng Grenadia. Pumasok siya sa Adventurer's Warehouse kung saan sinalubong siya ng shopkeeper. Humingi siya ng sugarcane, ethereal spring water, isang climbing rope at isang dinamita. Nang tanungin siya ng babae tungkol sa kanyang layunin, ay sumagot siya na nais niyang magpaamo ng isang halimaw. Pagkatapos ay idinagdag na kailangan din niya ng isang catapult. Nais ng tindera sa kanya ang tagumpay at habang papaalis, ay naramdaman niyang may nakakalimutan siya. Bigla niya itong naalala at nagmamadaling bumalik, sinabihan. Ang tindera na mayroon pa siyang isang bagay na gustong bilhin. Bumalik ang binata sa love zone at nagtungo sa isang dambuhalang puno na kilala bilang Bujen Tree, o ang kahoy na hindi nasusunog. Ipinaliwanag niya na isang halimaw na nakatira sa punong ito ang nakakuha ng resistensya sa apoy sa pamamagitan ng pagkain ng balat nito. Umakyat ang binata sa puno at naglagay ng sugarcane bilang pain dahil alam niyang mahal ng halimaw na ito ang matatamis at naalala niya kung gaano kahirap itong hulihin noon. Umuga ang puno at lumitaw ang isang halimaw na apoy mula rito, ipinahayag ang sarili bilang si Kerberos, ang dakilang tagapangalaga ng ilalim na mundo. Galit itong nagtataka kung sino ang nangahas na gambalain ang kanyang tulog. Habang kumakain si Kerberos ng sugarcane, ay binuhusan siya ng binata ng ethereal spring water. Tubig na kayang pawiin ang pinakamabangis na apoy at gawing mawala ang resistensya sa apoy ng target sa loob ng 5 minuto. Inisip ng binata na ang paboritong biktima ng mga pusa ay daga. Nawalan ng apoy si Kerberos at ang dakilang tagapangalaga ng ilalim na mundo ay naging isang maliit na mabalahibong kulay rosas na fire mouse. Sumigaw ang fire mouse sa gulat, nagtataka kung ano ang ginawa ng binata rito. Tinawag siya ng binata na masigla, sinasabing cute pa rin siya katulad ng dati. Nagalit ang daga at tinakot siya, ngunit patuloy siyang kinukutya ng binata. Nag-alok ang daga na iligtas ang kanyang buhay kapalit ng sugarcane, ngunit inilarawan siya ng binata bilang nakakaawang cute. Nakaramdam ng masamang pakiramdam ang mouse at napagtanto nitong hindi nito magagamit ang apoy, kaya nagpa siya itong umatake ng pisikal, sumisigaw na bibigyan siya nito ng pagkakataon upang mabuhay. Habang papalapit, ay bigla itong tumalikod at tumakas, nanunumpa na papatayin ang binata sa susunod nilang pagkikita. Sumigaw ang binata, sinusubukang pigilan ito, ngunit diretsyong tumalon ang fire mouse sa kalapit na lawa ng lava. Mapangasar na ngumiti ang binata, sinasabing sasabihin na sana niya rito na nawala na ang resistensya nito sa apoy. Ang fire mouse ay sumisigaw mula sa matinding sakit ng lava habang sinusubukang makalabas, habang tumatawa naman ng malakas ang binata. Patuloy na umiiyak ang daga at patuloy namang tumatawa ang binata. Lumitaw ang isang bagong tutorial window, ipinaliwanag na maaari niyang gamitin ang role-playing points, upang gawing isang tagasunod ang isang halimaw. Hindi ito tatablan ng pinsala mula sa atake ng kanyang amo at maaaring palakasin gamit ang mga puntos. Dinampot ng binata ang umiiyak na fire mouse at binuhat ito, tinanong siya ng daga kung ano ang ginagawa niya at saan siya dadalhin. Sinabi ng binata rito ng seryoso na siya ay humihingi ng paumanhin, ngunit gagamitin niya ito bilang sakripisyo sa kanyang amo at hiniling na huwag itong magsalita sa kanya upang hindi siya magkaroon ng attachment. Nangilabot ang daga at nagsimulang iyakan ang kapalaran nito na mamamatay bago pa makapag-asawa. Ang binata ay sarkastikong sumagot na tunay nga itong nakalulungkot. Nakiusap ang daga para sa kanyang buhay, kaya inalok ito ng binata ng paraan upang makaligtas. Kung gagawin nito ang hinihiling niya, ay hindi lamang ito mabubuhay, kundi tutulungan pa niya itong makahanap ng kapareha sa buhay. Agad na pumayag ang daga at desperadong nagtanong kung ano ang dapat nitong gawin.
Pinakalma siya ng binata at ipinaliwanag na ang unang paraan upang mabuhay ay ang maging alagad ng kanyang amo, nilinaw na ang isang alagad ay hindi naaapektuhan ng mga atake ng kanyang amo, kaya't matitiyak ang kaligtasan nito. Pagkatapos, ay inalok niya ang pangalawang paraan, na siyang akitin ang kanyang amo at ipahulog ito sa lava. Kinagulat ito ng daga at tinawag siyang isang walang utang na loob na butler. Pumayag ang daga na maging alagad, pinaalala sa binata ang kanyang pangako. Binuksan ng binata ang window ng paglikha ng alagad at sinimulan ang proseso, lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa paligid ng daga. Ang daga ay naging isang mahiwagang asensya at naipit sa ilalim ng pilak na bandehado ng binata, kinumpirma ng isang mensahe ng system na ang daga ay naging isa ng alagad. Bumalik ang eksena kay Cal Ines na sabik na naghihintay, at tinanong ang kanyang butler kung bakit siya nahuli. Sinabi ng binata rito na asahan ang kanyang dinala, tinitiyak dito na wala nang mas makapupukaw rito sa buong mundo maliban dito. Pinalaya ng binata ang alagad na daga mula sa ilalim ng bandehado. Nang makita ito ni Cal Ines, ay nakaramdam ito ng kakaiba at kapanapanabot na sensasyon, nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Sinabi ng binata sa dagang si Squeaky na haharapin ng kanyang amo ang Phoenix at iniatas dito ang tungkulin na alisin ang takot ng kanyang amo at inutusan itong pamunuan ang kanyang amo para sa dakilang layunin ng kadiliman. Binigyan ng binata ang daga ng potion para sa bilis kaya't agad itong sumibad, ginising ang likas na instinct ng pusa kay Cal Ines na masiglang tumakbo kasunod nito, tuwirang papunta sa lava. Sumugod si Cal Ines dala ng instinct, tumatalon sa mga bato habang hinahabol ang dagang apoy. Determinado itong makaligtas, ay nagpakawala ang daga ng isang pagbagso ng apoy, ngunit magaling na naiwasan ito ni Cal Ines at patuloy na lumalapit sa biktima nito. Pinanood ito ng binata mula sa malayo at kinuha ang detonator ng dinamite, iniisip na baka kailanganin niya itong gamitin upang bigyan ng oras ang daga. Naramdaman ng daga na nilinlang siya ng binata, ngunit biglang lumitaw ang binata sa pagitan nila, hinaharangan ang landas ni Cal Ines at sumisigaw sa daga na magpatuloy sa pagtakbo. Nagulat si Cal Ines sa interbensyong iyon, kaya humingi ng paumanhin ang binata sa hindi pagkakaintindihan. Nagpatuloy ang daga sa pagtakbo hanggang sa umabot ito sa isang crack at nakalusot patungo sa gilid ng isang bangin na nakatanaw sa malawak na lawa ng lava kung saan na-corner ito ni Cal Ines, tiniyak dito na hindi na ito makakatakas. Sinabi ni Cal Ines na paglalaroan muna niya ito, ngunit matapang itong hinamon ng daga na subukang hulihin siya at tumalon ito sa ibabaw ng lawa ng lava. Walang alinlangan, ay tumalon din si Cal Ines kasunod nito, lubos na nalimutan ng takot sa apoy dahil sa init ng habulan. Napansin ng binata kung paanong minsan ay tumutugma ang kilos ng kanyang amo sa kanyang alagang pusa. Tinanong siya ni Cal Ines tungkol sa pasang ito at kung ito ba ang pamilyang binanggit niya noon. Tumugon ang binata na ganoon na nga, inilalarawan itong maliit, cute, at isang sore loser. At naalala niya kung paanong ang kanyang pasang si Picho ay tumatangging haplasan sa una, ngunit sa huli ay ilalapat din ang kanyang maliit na paa sa kanyang kamay. Ngumiti siya habang naaalala ito, at pagkatapos ay inilapat niya ang kanyang kamay sa dambuhalang paa ni Cal Ines at inalok ang kanyang tulong, at pagkatapos ay marahang itinulak ito papunta sa lava. Natuklasan ni Cal Ines na ang pagdampi sa lava ay nagbibigay ng kaaya-ayang mainit na pakiramdam, at nais nitong tamasahin ang polygoang iyon. Sinabi ng binata rito na ngayong nalampasan na nito ang takot sa apoy, ay maaari na nitong harapin ang Phoenix, at buong kumpiyansang sumang-ayon si Cal Ines. Lumabas ang Phoenix sa malayo, ipinaliwanag ng binata na ang pagtalo rito ay nangangailangan ng pagpigil sa kakayahan nitong muling isilang. At sinabi niya sa kanyang amo na nakabuo siya ng estratehiya para rito, na nag-udyok kay Cal Ines na ilarawan siya bilang isang maaasahang butler. Lumitaw ang Phoenix mula sa lava habang naghahanda ang binata at ang kanyang amo upang harapin ito. Ibinuka ng ibon ang apoy. Itong mga pakpak at pinagbantaan ang kanyang mga kalaban, pagkatapos ay umatake sa pamamagitan ng pagbuga ng napakalaking agos ng apoy. Ngunit naiwasan ito ni Cal Ines. Alam ng binata na ang tunay na problema ay nasa immortalidad ng ibon, kaya ipinaliwanag niya kay Cal Ines na upang mapuksa ito, ay kailangan nitong tamaan ng eksakto ang core sa panahon ng ikalawang muling pagsilang. Nagduda si Cal Ines sa kakayahan niyang gawin iyon, ngunit buong kumpiyansang tiniyak ng binata na gagawin niyang posible ito. Nagsimula ang laban ng sumugod pababa ang Phoenix at sinalubong ito ni Cal Ines. Sinubukan ng ibon na lumipad paitaas habang mabilis itong sinundan ni Cal Ines at naiwasan ang mga apoy nito ng may kamangha-manghang liksi. Pagkatapos ay nagawa niyang sakyan ito at pabagsakin ng malakas sa lupa. Idineklara ng natalong Phoenix na ito ay muling babangon, kaya sinabi ng binata sa kanyang amo na tapos na ang unang yugto. Pinaliwanag niyang ang laki at mapanirang kapangyarihan ng Phoenix ay madodoble ngayon, ngunit hindi natinag si Cal Ines. Muling bumangon ang Phoenix mula sa lava, ngayon ay mas malaki at mas malakas, nanumpang susunugin sila at gagawin silang abo habang pinupuno ng apoy ang paligid.
At pagkatapos ay nagpakawala ito ng napakalaking ball ang apoy. Tumayo si Cal Ines sa harap ng mga apoy, waring pinoprotektahan ang kanyang butler. Kaya't nagbigay ang binata ng tactical na tagubili na targetin ang ibon matapos itong bumagal. Muling sumugod ang Phoenix, at tumalon si Cal Ines sa ere upang salubungin ito at nagtagumpay na pabagsakin ito at tamaan ng ilang beses. Hinawakan ni Cal Ines ang katawan ng Phoenix at pagkatapos, sa buong lakas, ay piniga ito. Humanga ang binata sa gaan ng pagkakatalo nito sa ikalawang yugto. Habang namamatay ang Phoenix, ay nanumpa itong muling sisilang. At ito ang mahalagang sandali ng ikalawang muling pagsilang nito. Hinawakan ito ni Cal Ines at sinimulang paulit-ulit na suntukin ang core nito upang pigilan itong muling maisilang. Sa gitna ng isang pagsabog ng bulkan, ay nagbigay ng tagubilin ang binata sa dagang apoy na si Squeaky na akitin ang kanyang amo patungo muli sa bangin. Inihanda ng binata ang kanyang sarili, na pagtanto na dito magsisimula ang tunay na hamon. Naalala niya ang mga nakaraang pagtatangka na talunin ang Phoenix at kung paanong ang mga koponan ay nabibigo na pigilan ang muling pagsilang nito dahil sa mararahas na pagsabog ng bulkan na palatandaan ng kagustuhan ng ibon na muling isilang. Gumugol siya ng mga buwan noon sa pag-iisip kung paano malalampasan ang hadlang na ito. At ngayon umaasa siyang masusunod ng kanyang amo ang kanyang plano. Nagsimula ang plano habang inaakit ng daga si Cal Ines at sinimulang habulin nito hanggang sa makarating sila sa gilid ng bangin. At nang tumalon ang daga, ay agad na sumugod si Cal Ines kasunod nito, walang kakayahang huminto. Sa sandaling iyon, ay gumamit ng kasanayan ang binata upang maglatag ng isang tirador, inilagay ito malapit sa gilid at lumitaw ang dambuhalang tirador na gawa sa kahoy sa kanyang harapan. Hinikayat ng binata ang daga na bilasin pa, at nang ito'y natakot, ay sinabi niyang dapat itong magmalaki dahil ito lamang ang tanging kayang pamunuan ang kanyang amo. Inilunsad ng binata ang isang projectile mula sa tirador na karga ang daga papunta sa bulkan kung saan naroon ang core ng Phoenix. Nakatayo ang daga sa ibabaw ng core habang papalapit si Cal Ines dito na parang raketa ang bilis. Naalala ng daga na ang isang alagad ay hindi nakakatanggap ng pinsala mula sa atake ng kanyang amo, ngunit natakot kung nilinlang siya ng binata. Bumangga si Cal Ines sa core ng Phoenix nang may napakalakas na puwersa, winawasak ito. Ipinagdiwang ng binata ang tagumpay ng plano at kinuha ang natutulog na core ng ibon. Lumitaw ang sunod-sunod na mensahe ng system, kinukumpirma ang pagkatalo ng Phoenix. Ang zona ng lava ay naging teritoryo na ng kanyang amo, nakamit rin nila ang record para sa pinakamabilis na tagumpay at nakatanggap ang binata ng 30 rape. Nagising ang daga na litong-lito at inakalang nasa langit na ito. Kaya't kinutya ito ng binata at nang mapagtanto ng daga na buhay pa ito, ay natakot ito. Dumating si Cal Ines at pinuri ang kahangahangang estratehiya. Binati ng binata ang kanyang amo sa pagiging Panginoon ng lava. Lumitaw ang isang napakalaking istrukturang kahugis ng templo at naglakad sila patungo rito hanggang sa makarating sila sa loob kung saan natagpuan nila ang isang bowl ng kayamanan. Inisip ng binata na ito ang gantimpala para sa pagkamit ng record at naramdaman niya na maaari na siyang umasa pa ng kaunti.